Eto na, meron na pong pantapat ang Malacanang, ang gobyerno, sa mga fake news na nanggagaling sa mga kritiko ng administration. Siguro hindi lang yan sa kampo ng mga Duterte. Kung meron mang gagawa ng mga fake news, may pantapat na. Kasi ini-appoint na po ni Pangulong Marcos itong abogado na vlogger na si Attorney Claire Castro. At iba ang dating. Unang press conference sa Malacanang, direktahan na niyang sinasagot kaagad ang mga tanong at ang mga banat ng mga Duterte. Kaya tamang-tama ito. Congratulations, Yosek, bagong Undersecretary ng Presidential Communication Office at pinagkatiwalaan ng Pangulo na siya ang parang haharap sa media sa mga ganitong klase ng mga issue. Question and answer. Pakinggan natin ito. Unang press conference, unang pagharap sa media, pero magugulat kayo. At sa tingin ko, ito ang kailangan. Ito rin yung matagal ko nang sinasabi na dapat mayroong matapang, matalino na sasagot mula sa Malacanang. Sa nakalipas kasi mga taon, walang ganito eh. Ngayon lang po, palagay ko napapanahon na. Pakinggan natin itong question and answer. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa Malacanang press ko rin kausap. Kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's about gold bar. So it's yeah, okay. Pagbebenta ng gold bar. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, pakinggan natin matindi po, magaling sumagot. Is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. Ayan na, hinangapan na. He is a lawyer. Biday siya. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Yari. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Business yan ang Central Bank. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Galing, sandali. Nag-break lang pero galing ng mga sagot Ito yung kailangan natin na sekretary. Magaling sumagot. Ito na Undersecretary yan. Ka-appoint lang. You will take this seriously. What do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan.
So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, you know, under the Marcos administration, kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Galing, ano ha? Disinformation or fake news. Alam na alam nito kasi vlogger lawyer ito eh. Do we still have questions for our media friends? Nagulat yung Malacanang reporter eh. Ibang klase yung sumagot ah. Pierre Gutierrez, ABS-CBN. May tapang, diretso at may galing din. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's a government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no plans in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment lang po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Yari. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Gold. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Galing sumagot. Oh. Undersecretary Castro. New Undersecretary, Presidential Communication Office. Kay Perdilla, PTV4. Ayan o. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Baste. Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Galing. Ivan Medina, Binalik. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And Palace Press you come Officer. out with guns blazing. Ito na po ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Press Officer. Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasisalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media,
dapat nating iparating sa taong bayan. Ano ba ang katotohanan? Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Yan. Thank you. Galing. Yan ang kailangan. Maricel Halili. Malacanang Press Hi ma'am, good afternoon once Officer, again. Ma'am, just so Undersecretary. mas maintindihan po namin yung mandate ninyo. Are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. Yeah. So, Malacanang Press Officer. I think we don't have any more questions, Isek. Nasyak ang Malacanang reporter. This is where we end Nakakuha our ng press katapat briefing for na this afternoon. fighter, Thank you lawyer, very much, Yusek Castro. media. Thank you po. Ayan, paalam na. Good Ayan. afternoon. Ayun. First Ang day gal- talaga. Ayan, no? Yan ho, ang bago. Alam niyo si Attorney Claire Castro ay media rin. Broadcaster din po yan, abogado at vlogger. Na kinuha ng Pangulo, ayan ang kanyang posisyon. Ulitin ko Undersecretary, Presidential Communication Office, pero ang kanyang trabaho, Malacanang Press Officer. Hindi raw siya spokesman. Siya yung haharap at magpapaliwanag sa mga dapat na magkaroon ng malinaw na tamang impormasyon sa bayan. Pangalawa, siya ho yung lalaban sa mga fake news. Ang ganda ng pagkaka-appoint dito. Yan ang tamang-tama. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Matagal ko nang sinabi na dapat kung wala mang spokesman, dapat mayroong matalino, matapang na opisyal ang gobyerno. At siguro ito na si Attorney Castro, babae pa. Claire Castro. Kasi pasintabi na, 3 na ang naging secretary ng Presidential Communication Office. Ni wala tayong marinig na matinong briefing yung 3 Sino ba yung mga 3? Di ba? Alam na niyo kung sino yung mga 3 sunod-sunod na naging PCO secretary. Wala tayong gaanong narinig na matino na usapan. Hindi sila nagsasalita ng against Duterte, hindi sila nagsasalita against fake news, hindi sila nagsasalita against anti-Marcos o mga criticism group. Anti-Marcos, kung tawagin. Ito, meron na. Ang galing. Sana tuloy-tuloy ito. Palagay ko, yan ang usapan nila. Hindi tatanggapin ni Attorney Castro ang posisyong yan kung hindi alam niya na kaya niya at pinagkatiwala sa kanya ng Pangulo, gagawin niya yan. Kaya magiging mainit ang mga balita sa palasyo. Nakita niyo, hindi napansin, pati yung mga reporter sa Malacanang, nagugulat. Hindi sila sanay sa ganyan. Pasintabi na, kadalasan ang mga spokesman dyan sa Malacanang, puro PR lang. Puro himas-himas lang. Walang konkretong detalye at tapang. Ito, fake news. Paninira lang daw. Di ba? Disinformation, ang bigat nun. Ang tinutukoy niya, former President Duterte. Fake news, disinformation, at wala daw dokumento. Hinamon niya. Maglabas ka ng dokumento tungkol sa sinasabi mo na bintahan at nauubos na ang gold bar ng Pilipinas. At ilabas mo raw ebidensya na si Pangulong Marcos ang nagbenta. Ayan ang hamon. Unang press conference pa lang, may hamon na. Kasi ang issue ng gold bar, yan ay business ng Central Bank. Sila ang pwede magbenta nila, sila ang nag-hold yan. Hindi pa nauubos, nandyan pa yung gold bar. Kung meron kang ebidensya, parte yan ng business
trabaho ng Central Bank, hindi ng Office of the President. Ang Central Bank, for information, para sa inyong kaalaman, may sariling mundo yan. May sariling charter yan. Although yan ay Office of the President, pero may sarili yan. Nagalaw at kapangyarihan. Ayan, para maintindihan ninyo. So muli, baka ito na yung solusyon sa matagal na hong pagtatagumpay ng mga fake news vlogger, maintriga, disinformation na ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Nandyan na si Attorney Claire na siyang magki-clear ng mga balita Castro sa Office of the President at Presidential Communication Office. Wow! Congratulations, Mr. President. Congratulations, Undersecretary Castro, at congratulations na rin kay dati naming kasamahan sa media, si Jay Ruiz. Siya po yung bagong secretary ng PCO na nanumpa na rin kay Pangulo. Sabay sila ni Joseph Castro. Ang galing. Abangan ninyo, marami pa hong kaabang-abang ito. At palagay ko, umpisa pa lang yan. Madami pang mga matitinding sagot yan at hamon. Haharapin ng lahat ng kritiko, hindi lang kampo ng mga Duterte, anumang grupo na magiging kritiko ng administrasyon. Itong abogadong ito, broadcast journalist at vlogger ang sasagot sa inyo. Humanda kayo. Please like and share ng video ito.